so my name is Jan Michael Tubuzay, pero nickname ko is JM. School ko is Yono Gakuin School sa Umiya, and my batch is July 2024 batch. Ever since kasi bata pa ako, talagang gusto ko na talaga dito sa Japan. Probably because lumaki rin ako sa anime, ganun. Pero kasi, nung before ako pumunta ng Japan, akala ko anime lang yung magugustuhan ko, ganun. Pero, yun nga, noong 2013, first time ko pumunta ng Japan, yun, parang doon lang talaga ako, nagustuhan ko rin yung culture, tahimik kasi, safe, and yun nga, malamig. Pero pag summer, syempre, mainit talaga. Initial concerns. Number one is language barrier. May hirap talaga kasi unlike sa Philippines, diba, maraming marunong mag-English, or like, hindi na sa Philippines, like other countries, maraming marunong mag-English. But here, hindi sila yung mag-a-adjust para sa'yo, ikaw yung mag-a-adjust para sa kanila. So, number one priority talaga is to learn Japanese. And number two is, syempre, iba yung culture, medyo nakaka-homesick minsan, lalo na pagka, let's say, Christmas. Kasi dito, honestly, wala talaga siya. Hindi siya nag-exist. Christmas dito, it's a normal day, ganun. Tinatawag nga nilang couples day. Pero, apart from that, okay naman, masaya naman talaga. Sadyang, yun nga, minsan nakaka-homesick lang. Kasi syempre, lalo na pag lumaki ka sa Philippines, sanay kang malapit sa family. Ganun, diba? Gusto ko, after siguro mag-graduate, gusto ko mo ko yung working visa and para makapag-stay ako dito. Because like, I really want to stay here and I really want to live here na, like for good. So, ito yung naging choice ko kasi sa Saitama siya. And I actually know someone na nakatira dito sa Saitama. He's been my best friend since grade 10. So, resident kasi siya. And magkaibigan yung parents namin. So, before ako mag-decide na gusto ko na talaga mag-stay sa Japan, bumibisita ako sa Japan from time to time. Like every 2 years, ganun. And doon ako nag-stay sa friend ko. And, ayun nga, kung mag-stay kasi ako sa Japan, syempre, wala pa akong kilala, ganun. Gusto ko muna malapit sa friend ko. And, yun nga, since sa Saitama rin kasi yung school ko ngayon, mas cheaper yung rent compared pag sa Tokyo. And yung kinaganda ba sa Saitama, malapit lang rin naman siya sa Tokyo. So it's not really a problem, lalo na sa paghahanap ng trabaho kasi magkatabi lang naman sila. Challenging siya. Kunwari, diba, kung na-take nyo na yung, for example, yung N5 exam, yung mga tests na ibibigay, yung mga quizzes na ibibigay dun sa school ko at least, mas mahirap siya kaysa sa N5 exam mismo. And ginagawa nila yon para mas masanay. So pagkadating mo sa mismong JLPT, mas madali na lang. Mahirap siya, pero yun nga, if gusto mo naman kasi talaga tumira dito and if passion mo talaga dito talaga sa Japan, kaya naman yun. Masaya naman siya. And nalala ko pa dati nung first time ko sa part-time job ko, sobrang hirap na hirap ako kasi wala akong maintindihan. Pero yun nga, yung rewarding factor doon is kapag natututo ka unti-unti, like, matututo ka kasi talaga. So, like, compared nung first kong punta dito and compared sa ngayon, like, in terms of Japanese skills, sobrang laki talaga ng improvement. Would I say na magaling na ako mag-Japanese? Not really, pero mas na-notice ko na yung difference. Kasi yun nga, nakakaintindi na ako, nakakasalita na ako ng mga basic stuff, ganun. So, ayun, it takes time talaga. And yun nga, kailangan lang talaga ng dedication and kailangan lang aral ng aral. Well, in terms of adjustment, ako lang to, pero mas madali ako naka-adjust kasi mas gusto ko talaga na mag-isa ako. Parang, mas gusto ko na ng tahimik. Minsan nalulungkot ako kasi yun nga, hindi ako sanay na sobrang tahimik nga. Kasi namimiss ko rin yung family ko, yung friends ko, ganun. Pero, yun naman, parang compared to others na syempre sobrang lapit sa family, ganun. Hindi naman sa sinasabi kong malayo ako sa family ko. Malapit rin naman ako. Pero kasi lumaki kasi kami na parang kanya-kanya lang, basically. Parang natuto kaming maging independent ng maaga. So, in terms of adjustment, okay naman. Mabilis naman ako naka-adjust. Pero, yun nga, hindi ko rin naman hindi na minsan nga, nakakalungkot. To be honest, the mga first months, masaya. Kasi nga, hindi pa siya nagsisink in. Kasi syempre, dati, parang
sinasabi ko pa lang, uy, pangarap ko pumunta ng Japan, parang lagi ko pa rin sinasabi sa sarili ko na, 5 years from now, sa Japan ako nakatira. And syempre, sa first months, nandun ka na nandun ka na sa pangarap mo, diba? And parang, syempre, hindi pa siya nagpa-process sa una, and parang gusto mo pa maglibot, ganun-ganun. Kayain mo pa yung mga kaibigan mo, tara, gala tayo sa Tokyo, tara, gala tayo sa Chichibu, sa Tochigi, yan, yung mga yan, sa Kamakura. Pero once na nag-sink in na yun, na nandiyan ka na, and yun nga, doon mo mararamdaman na parang, dito na talaga yung buhay ko. Like, doon ka na magsiseryoso talaga. Like, nakakapag-enjoy pa rin naman ako. Hindi ko sinasabi ito para ma-intimidate kayo. Pero, alam mo yun, nakakapag-enjoy pa rin naman ako. Pero marami kayong kailangan i-sacrifice kung dito kayo pupunta. Kasi, yun na nga, like, well-known naman na Japan talaga, ano talaga sila, yung work culture talaga nila is, di ba, work sila ng work, ganun-ganun. Pero, well, in my opinion, masaya siya. And in terms of sacrifice, yun nga, may mga small sacrifice, hindi mo naman kailangan sacrifice lahat, pero may mga small sacrifice na kailangan gawin. Like for example, nung nasa Philippines pa ako, halos araw-araw ako makapag-usap sa friends ko, halos every week, lagi kami may labas, ganun. Pero dito kasi, magiging independent ka talaga. So, ikaw magbabayad ng bills, ganun. Ikaw talaga mismo pupunta sa post office, and may aral ka pa nagagawin kasi kailangan nag-aaral ka, consistent ka nag-aaral for Japanese. Pero ito naman, optional lang to. Kung gusto mo mag-part-time, okay rin yun. Pero, ayun, kailangan ko sacrifice yung time ko ng konti. Pero yun nga, tuwing breaks naman, nakakalabas pa rin naman ako. Nakakapagsaya pa rin naman ako. Sabi sa amin ng mga sensei namin sa language school ngayon, mas mataas yung chance mo makakuha ng magandang trabaho if graduate ka ng N2. Well, the minimum requirement is M3, pero yun nga, mas tataas lang yung chance mo na magkaroon ng mas magandang trabaho if N2 yung nag-graduate mo. To be honest, ang plano ko talaga is JET program. Kasi before kasi ako sa Jellyfish, tinry ko maging English teacher and kinuha ko yung TESOL ko. So, yung teaching English as a second language. Kinuha ko yung certificate ko doon kasi handa na talaga ako mag-JET. Pero kasi, hindi kasi ako pumunta sa Japan na mag-isa. May kasama ako 2 friends ko from college. So, parang nabasa ko rin kasi na hindi ganun kadali makapasok sa JET program. Well, mas marami kang benefits pag nakapasok sa JET program. Kasi una, like if I remember correctly, marami kang benefits such as parang may titiran ka na, hindi mo na kailangan mag-aaral ng Japanese kasi may trabaho ka na agad. Straight up working visa na yun. Pero kasi, yun nga, ako ka-confident sa pagtiteach ko kasi so, ayokong i-risk. Kasi gusto ko na talaga pumunta ng Japan. Parang, ilang taon na ako nun? 24. Parang sa utak ko nun, kung i-delay ko pa to, kailan pa ako makakapunta ng Japan? Ayun, going back dun sa 2 kong kaibigan, sila nag-recommend sa akin na yung sa Jellyfish. Kasi sila talaga nauna. And ayun, doon ko talaga na yung Jellyfish discover and sinabi ko sa parents ko. And ayun. To be honest, siguro mga 8. Kasi madali lang talaga. Like, syempre, sa una, marami kasi talagang kailangan ng papel kasi syempre Japan kasi to, marami talaga silang hihingin, ganun. Yun yung pinakamahirap na part. Pero kasi in terms of like, kung gaano ka, yung proseso, hindi naman sa mahirap siya, marami lang kailangan. Marami lang ibibigay, ganun, para ma-process yung papers. Pero, yeah, so far, straightforward naman siya. And yun nga, para sa mga students na concern naman dyan, tutulungan naman talaga kayo. Tutulungan kayo along the way, hawakan naman yung pamay nyo. So, ayun, para sa mga students na medyo intimidated, yeah, okay naman yung Jellyfish. Tuloy ng aral, gambare, ganun. Basta kakayanin to. Ayun, maging consistent lang and huwag susuko. Talagang laban lang. Well, huwag kayo matakot. Kasi nga, you'll never know unless you try. So, try nyo lang. Kasi, sige, if hindi naman mag-workout, pwede naman kayo umuwi, diba, sa Philippines. Pero kasi, itry nyo, kasi experience talaga siya. Matututo talaga kayo. Matututo kayo mag-independent. Magmamature talaga kayo as a person. And I think, kailangan nyo talaga itong experience kasi nga, iba talaga yung culture ng Japan sa Philippines. And like for example ako, before ako pumunta ng Japan, iniisip ko sarili ko na hindi ko kaya magtrabaho kasi parang incompetent ako, ganun. Pero yung once na nagtrabaho ako sa Japan, nagkaroon ako ng confidence bigla na if ever na hindi man mag-workout, if ever na kailangan ko nga umuwi, hindi na ako natatakot na kumuha ng work. Kasi nga, doon ako nagkaroon ng confidence, doon ako natuto na nasa Japan ako kasi nga yung culture nga dito, iba. Sinabi kasi ng friend ko sa akin, once na napunta ka doon sa survival mode na yun, talagang gagana talaga yung itatry mo talaga yung best mo. And yun nga, since nandito ako lang mag-isa, napunta ako sa survival mode na yun and
dami ko natutunan from that, na tinry ko talaga na maghanap talaga ng trabaho, talaga nag-aral talaga ako, talaga nagsipag talaga ako para lang makapag-stay dito. Kasi wala na kayong aasahan kundi kayo lang. And yun yung katotohanan. Pero huwag kayong matakot dun kasi nga, sobrang gandang learning experience niya na makakatulong sa inyo talaga. So ayun, try nyo lang. Wala namang mawawala. Basta try nyo lang.